Bakit hindi niyo ginagalaw ang pagkain ninyo? Wala po akong ganang kumain siya, Belen. Pwede po bang magpahinga na lang ako? Hindi ka maaaring matulog nang walang laman ang tiyan. Sa tingin niyo po ba, may gana pa kaming kumain pagkatapos ng mga nangyari? Kalilibing lang namin sa mga magulang namin. Ang hirap pong tanggapin ang nangyari. At walang ibang tumatakbo sa isip namin ngayon kundi ang pagluluksa. Tama si Ate Clarissa. Ayaw kong kumain. At gusto ko na lang na mawala sa mundong to. Huwag kang magsalita ng ganyan, Ronnie. Kung naririnig tayo ni nanay at tatay, hindi sila matutuwa sa mga sinasabi mo ngayon. Paano nila tayo maririnig? Wala na nga sila, di ba? Pinas lang ng walang pusong alkalde natin. Walang pusong mayor na yon. At pati na ang asawa niya. Pagbabayaran nilang ginawa nila sa mga magulang natin. Bakit hindi na lang natin isiwalat ang sekreto nila? Alam naman nating mga aswang sila, di ba? Pag nalaman ito ng mga tao, wala nang susuporta sa kanila. Hindi ganun kasimpleng sinasabi mo, Ronnie. Bakit naman Ate Cecilia? Dahil hindi tayo paniniwalaan ng mga tao. Pagtatawanan lang nila tayo at tatawagin mga baliw. Wala tayong ebidensya na magpapatunay na mga aswang nga sila. Isa pa, hindi na naniniwalang mga tao sa aswang ngayon. Kaya hindi tayo pwede magpadaig sa sakit na nararamdaman natin. Sa halip na magpakalunod tayo sa kalungkutan, gamitin natin ito upang makamit ang hustisya para kina nanay at tatay. Anong plano mo, Kuya Hector? May napag-usapan kami ni Chabelen. Makinig kayong lahat sa akin. Hindi ko kini-question ang nararamdaman nyo ngayon. Normal lang ito dahil nawalan kayo ng mga magulang. Kaya kung gusto nyong umiyak at magluksa ngayon, sige, hahayaan ko kayo. Ako man ay nagluluksa rin sa pagkawala ng nanay nyo na nakatatanda ko rin kapatid. Pero habang nagluluksa tayo, kailangan pa rin nating maging matatag. Dahil magkasama nating pagbabayarin ang mag-asawang yon sa makasalanan nila. Paano po? Malakas at makapangyarihan si Alkalde. Pero alam nating lahat kung ano ang kahinaan niya. Magagandang babae. Kilalang babaero ang hayop na yun eh. Alam rin natin kung gaano niya kagusto ang namayapan yung ina. Baliw na baliw siya dito. Lalo pat hindi niya ito nakuha. Cecilia, Clarissa, tingnan niyo ang mga sarili niyo sa salamin. Hindi ba't kamukha ninyo ang inyong ina? Opo, kayo rin po. Sobrang magkamukha kayo ni nanay dahil magkapatid kayo. Para kayong pinagbiyak na bunga. Pero, ano pong koneksyon ito sa plano natin? Gagamitin natin ang taglay nating itsurang ito upang mapabagsak si Mayor. Teka lang, Chabelen. Akala ko ba magtatrabaho lang tayo sa mansyon nila? Hindi nyo nabanggit sa akin na gusto nyong akitin ng mga kapatid ko si Mayor. Bilang panganay sa amin, hindi ko po mapahihintulutan ang gusto nyo. Mag-isip-isip ka nga, Hector. Malalakas ang kalaban natin. Hindi natin sila madadaig sa anormal na pakikipaglaban lang. Kailangan natin silang linlangin at paikutin sa mga palad natin. Hindi rin madali para sa akin to. Pero ito lang ang naiisip kong paraan. Sumasang-ayon ako. Ate, Cecilia, hindi ito ang panahon para matakot at magdalawang isip. Kailangan natin magpakatatag. Pikit mata natin itong gagawin alang-alang sa hustisya. Sigurado ka ba dyan, Ate? Chabelen, paano naman po kaming dalawa ni Kuya Hector? Paano kami makakatulong? Magtatrabaho rin kayo sa mansion nila. Ikaw, Ronnie, bilang hardinero. At ikaw naman, Hector, bilang kanang kamay ni Mayor. Kailangan mong makuha ang tiwala niya hanggang sa malaman mo lahat ng sikreto niya. Bawat isa sa atin ay may mahalagang papel na gagampanan sa planong to. Sinasabi ko na sa inyo, hindi ito magiging madali. Maaaring umabot ng 1 taon o higit pa. Kaya kailangang habaan nyo ang pasensya nyo. Dapat ay maging pulido at kalkulado ang bawat kilos natin. Maliwanag? maliwanag po. Sa ngayon ay kumain muna tayo. Magpahinga muna tayo, magluluksa at magpapalakas. At oras na handa na tayo, isasagawa na natin ang plano. Kailanman ay hindi raw magiging tama ang paghihiganti. Wala raw itong maidudulot na maganda. Pero paano mo ipapaintindi sa mga pusong nawasak
nang dahil sa malagim na trahedya. Paano mo pipigilang magiganti ang mga taong gusto lang naman makamit ang hustisya? Magandang araw po sa lahat ng mga listeners ng Aswang Radio. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ng kaibigan kong tawagin na lang nating Cecilia. Nangyari ito nung 25 anyos pa lang siya, taong 1986. Hindi ko na lang po papangalanan ang lugar na pinangyarihan nito for privacy reasons. Nagsimula po ang lahat nung sabay na nawala ang mga magulang nila. Natagpuan na lang daw ang dalawa na walang buhay sa kakahuyan at wakwak ang katawan. Bago po nawala ang mga ito ay nalaman nilang aswang ang kanilang alkalde. At ang alkaldeng ito ay ang mismong lalaking matagal nang may gusto sa nanay nila. Hindi ito pinapansin ng kanilang ina dahil kasal na ito sa kanilang tatay. Pero sa loob ng ilang buwan ay hindi tumigil sa pangulit ang alkalde na tawagin na lang nating Mayor Federico. Galit na galit si Mayor sa tatay nila dahil hindi nito matanggap na ito ang mas pinili ng nanay nila. Minsan na rin silang pinuntahan sa bahay nila ng asawa ni Mayor na si Madam Savannah. Pinagbantaan ito ang kanilang ina ng dahil sa selos. Kaya naman nang matagpo ang walang buhay ang mga magulang nila, alam kaagad nila na walang ibang pwedeng may gawa noon kundi ang demonyong mag-asawa. Cecilia, isara mo nga yung bintana. Nakakapasok dito sa kwarto ang tubig ulan eh. Ate, paano niyo ba nalaman na aswang nga sina Mayor Federico at Madam Savannah? Nakita niyo ba sila na nagbago ng anyo? Hindi. Pero alam mo naman na isang manunugis ng aswang si Kuya Hector, di ba? Maraming nalalaman ng grupo nila tungkol sa mga aswang. Bakit hindi na lang tayo humingi ng tulong sa grupo nila? Sinubukan na ni Kuya Hector, pero wala siyang napala. Natatakot ang mga ito na kalabanin sina Mayor. Malakas at makapangyarihan kasi. Kaya yun, sa galit ni Kuya, kumala siya sa grupo nila. Kaya tayo naman ngayon ang magiging manunugis ng aswang? Ganun na nga. Hindi ka ba natatakot? Siyempre natatakot. Tao lang naman ako eh. Alam ko rin kung gaano kalakas ang makakalaban natin. Pero Cecilia, kung hindi natin tatapangan ang sarili natin, wala nang ibang gagawa nito para sa atin. Hindi tayo matutulungan ng mga manunugis ng aswang. Mas lalong hindi rin tayo matutulungan ng mga pulisya. Kaya wala tayong ibang pagpipilian, kundi ang isagawa ang paghihiganti natin ng tayo-tayo lang. Sa loob ng ilang buwan ay masusi nilang pinagplanuhan ng kanilang mga galaw. Unti-unti na rin nilang pinasok ang pamilya ni Mayor. Isang araw ay nalaman na lang niyang may relasyon na pala ang kanyang tiya Bilhen at si Mayor Federico. Ni hindi niya alam kung paano nito ginawa yon. Pero ang alam niya ay dating bayarang babae ang kanyang tiyahin. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagkaroon sila ng di pagkakaintindihan ng kanyang nanay noon. Gusto kasi ng nanay niya na tumigil na ito sa ganoong trabaho. Pero ayaw makinig ng kanyang tiyahin. Hindi naman niya inasahan na magagamit pala ito ng tiyahin niya sa plano nilang paghihiganti. Grabe, Chabelen. Ang dami naman ng dala niyong bags. Lahat talaga yan ay binili ni Mayor para sa'yo? Oo, lahat ito ay binili niya para sa akin. Hibang na hibang ang demonyong yun sa akin. Isipin niyo, 3 buwan pa lang ang relasyon namin pero nagagawa ko na siyang kontrolin. Tunay ngang kahinaan niya mga magagandang babae. O, ikaw Ronnie, kumusta ang trabaho mo bilang hardinero sa mansyon nila? Aaminin ko pong hindi ganun kadaling kumuha ng impormasyon tungkol sa kanila. Palagi naman kasi akong nasa hardin. At kung nakakapasok man ako sa mansyon, ay hanggang kusina lang. Ayos lang yan, Ronnie. Hindi mo naman kailangan kumuha ng impormasyon. Alam naming mahihirapan kang gawin yan bilang isang hardinero. Pinasok ka namin sa mansyon para may tutulong kay Cecilia oras na pumasok sa mansyon. Cecilia, ihanda mo na ang iyong sarili. Kakausapin ko na si Mayor at pakikiusapan ko siyang ipasok ka bilang katulong nila sa mansyon. Opo. Hindi ka nila kilala, kaya tandaan mo. Huwag na huwag mong sasabihin sa kanila kung sino ang mga magulang mo. At sa oras na makapasok ka sa mansyon, kumuha ka ng mga impormasyon o kahit ebidensyang magpapatunay na mga aswang sila. Ikaw ang magkakaroon ng pinakamabigat na trabaho, Cecilia. Dahil kailangan mong makuha ang loob ni Madam Savannah
Dapat mong makuha ang tiwala niya hanggang sa ituring kanyang parang malapit na kaibigan. Bukod dyan, kailangan mo ring akitin si Mayor Federico. Naiintindihan ko po. Alam kong nakakatakot itong gagawin mo, pero kailangan mong tatagan ang iyong sarili. Ikaw naman, Clarissa, maghanda ka na rin dahil oras na makapasok si Cecilia bilang katulong sa mansyon, ipapakilala na rin kita kay Mayor. Aakitin mo rin siya hanggang sa 3 na tayong mga babae sa buhay niya ang magpapaikot sa kanya. Hindi na po ako makapaghintay na masaksiyan ang pagbagsak ng demonyo mag-asawa na yon. Kunting tiis pa at malalasahan na rin natin ang tamis ng tagumpay. Kagaya ng pinagplanuhan, nakapasok na nga si Cecile sa mansyon ni na Mayor. Manghang-mangha siya nang una siyang makatapak doon. Sobrang laki at ganda raw, na para bang isang palasyo. Pero pinutol niya agad ang kanyang pagkamangha. Pinaalala niya sa kanyang sarili na naroon siya para sa isang importanteng misyon. Pinilit niya ring tanggalin ang kaba ng kanyang nararamdaman. Malaki ang papel na gagampanan niya at nakasalalay rin sa kanya ang tagumpay ng misyon nila. Kung gusto niyang magtagumpay sa mga kailangan niyang gawin, dapat ay maging tuso rin siya. Ay, nagtataka talaga ako. Sa ganda mo yan, bakit mas pinili mong maging katulong dito sa mansyon? Ako, maraming taon na akong naninilbihan bilang mayordoma dito sa mansyon. Pero ngayon lang ako nakakita ng isang katulong na kasing ganda mo. Wala naman po sa itsurang pagiging katulong. Tsaka, marangal na trabaho naman po ito. Wala akong nakikitang masama dito. Eh, sa bagay, tama ka naman dyan. Isa pa, malaking karangalan na makapasok dito sa mansyon ni na Mayor. Hindi sila basta-bastang tumatanggap ng katulong dito. Oo, malaki ang sweldo. Pero mahigpit sila dito. Bakit po? Siyempre, politiko ang pinagsisilbihan natin. Kailangang maprotektahan ang imahe ng kanilang pamilya. Kaya kung ano man ang makikita o maririnig mo dito, itiko mo na lang ang bibig mo. Opo. Nasa kontrata po yan na pinirmahan ko. Pag po kayo mag-alala, hindi naman ako tsismosa. Nandito lang talaga ako para magtrabaho at wala nang iba. Yan din ang sinabi ng ibang mga katulong dito. Pero sa oras na may malaman silang interesanteng bagay tungkol sa mga amo natin, hindi na nila napigilan ang mga sarili nilang maging kuryoso. Nasasante po ba sila? Hindi lang basta sesante. Ano pong ibig niyong sabihin? Basta, huwag ka na lang magtanong. Hindi na rin mahalaga ang bagay na yan. Basta ang importante ay magtrabaho ka lang ng maayos at itikom ang bibig mo. Maliwanag? Opo. Halika na. Dadali na kita sa kwarto mo. Habang naglalakad sila papunta sa maid's quarter ay nakasalubong nila si Madam Savannah. Bumaba ito sa grand staircase. May kalakihan ng katawan nito. Puno ng kolorete ang mukha. Halatang mamahalin ang suot nitong bulaklaking dress at marami rin itong suot na kumikinang na alahas. Huminto sila sa paglalakad at pinakilala siya ng mayordomang si Aling Marta sa kanilang amo. Madam Savannah, ito po si Cecilia, bagong katulong natin dito sa mansyon. Magandang umaga po, ma'am. Maganda ka. Sigurado ka pa dito sa trabahong pinasok mo? Salamat po. Pero kung kagandahan ng pag-uusapan, wala po ako sa kaningkingan ng ganda niyo. Gusto kita. Magaling kang mambola. Hindi ko po kayo binubola. Matagal na po ako nagagandahan sa inyo. Tsaka, gustong-gusto ko rin pang kutis niyo. Oh, talaga ba? At napansin ko rin po na parang pumayat kayo, madam. Ano po bang sikreto niyo? Kaya nga sikreto, di ba? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Oo nga naman po. Pero kung gagalingan mo ang trabaho mo, at pag nakita kong karapat-dapat ka, malay natin, sasabihin ko rin sa'yo ang beauty secret ko palang araw. Pagbubutihin ko po, madam. Tingnan natin. Basta wag puro salita. Dapat nakikita rin sa gawa. O sige na, aalis na ako.
Kailangan ko pang puntahan ang asawa ko sa opisina niya. Ciao! Paalam po, madam. Ingat po. Ikaw, huwag mo nang uulitin yun. Ang alin po? Yung ginawa mo kanina. Hindi ganun ang tamang pakikipag-usap sa mga amo natin. Hindi mo sila kaibigan para kausapin ng kaswal. Parang natuwa naman po si madam sa akin ha. Maswerte ka lang at nasa mood siya ngayon. Pero sinasabi ko sa iyo, ibang magalit si madam. Kaya kailangan mong maging maingat. Opo, pasensya na po. Sumang-ayon na lang siya sa sinabi ng mayordoma para hindi na humaba pa ang usapan. Pero ang totoo niyan, wala naman talaga siyang balak na sundin ito. Ayon sa kanyang tiya Belen, gustong-gusto raw ni Madam Savannah yung pinupuri ang kagandahan nito. Mahilig rin daw itong tumawa, kaya mas makukuha daw niya ang loob nito pag makikipagbiruan siya dito. Isa ito sa mga plano niyang gawin upang mapalapit siya dito sa lalong madaling panahon. Ate Cecilia, masaya ako't nandito ka na. Shh! Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Walang pwedeng makaalam na magkapatid tayo. Pasensya na ate, nawala sa isip ko. Masyado lang akong natuwa na nandito ka na sa mansyon. Kamusta ka? Ito, pagod nang magpakahardinero pero kailangan kong tiisin. Alang-alang sa mga plano natin. May bago ka bang impormasyon nakuha? May narinig akong bulong-bulungan ng mga trabahante sa asyenda kanina. Ano daw sabi nila? Yung isa sa mga driver daw ni na Mayor, natagpo ang walang buhay at wakwak ang katawan. Ipinasok raw sa isang kotse at dinala sa kung saan. Nakita rin daw nila kagabi si Mayor na pinapahiran ng dugo sa labi nito. Isa lang ang ibig sabihin nun. Pinaslang at kinain yung driver nila. Delikado nga talaga tong pinasukan natin. Paano kung mangyari din sa atin ang nangyari sa driver na yun? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi natin nahayaang mangyari yan. Oh, magkakilala na pala kayo ng hardinero nating si Ronnie. Opo, Aling Marta. Ngayon lang po. Masaya palang kausap ang batang to. Talaga? Madalas tahimik lang yan eh. O siya, samahan mo ako sa kusina at may gagawin tayo. Sige po. Aswang Radio. Nakakaloka! I have a strong feeling na isang intense na kwento na naman ang mapapakinggan natin today. This is going to be exciting. So hello mga kaaswang radio. Nandito na naman ako, ang inyong nag-iisang DJ Rosana, na excited na naman maghatid sa inyo ng isang nakakapangilabot na kwentong may dala ring life lessons. At syempre isa yan sa mga goals natin dito sa Aswang Radio. Bukod sa takutin at i-entertain kayo, we're also hoping na mayroon tayong mapulot ng mga importanteng leksyon sa buhay sa bawat kwentong mapapakinggan natin dito. At syempre sa mga unang eksena pa lang, alam na kaagad natin na tungkol ito sa paghihiganti at pagkamit ng hustisya. Yes, I know, revenge is not actually right. Pero tao lang naman tayo. Nasasaktan at nagagalit. At kung minsan, hindi talaga natin mapipigilan ang mga sarili nating gumanti sa mga taong umagrabyado sa atin at sa mga mahal natin sa buhay, no? And I have to admit, nakakamangha ang teamwork ng magkakapatid na ito sa pangunguna ng kanilang tiyahin. So tinatry nilang i-infiltrate ang buhay ng isang makapangyarihang mag-asawa. That's a pretty brave move, ha? Nakakatakot, masyadong delikado, pero I guess, pag galit ka at ang gusto mo lang ay makaganti, makakalimutan mo na ang takot mo. You will be very determined to do what you needed to do. Kayo, ano masasabi niyo sa plano nila? Do you think magtatagumpay sila laban sa mga aswang na pumaslang sa mga magulang nila? Makakamit ba nila ang hustisya o baka sila rin mismo ay magiging biktima ng mga halimaw? Naku! Wag naman sana, no? Ang dami nating problema sa buhay at wag na silang dumagdag pa. Anyway, pakilapag naman ang mga thoughts and opinions nyo sa comment section down below, mga Kaaswang Radio. And of course, wag nyo po sanang kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit that notification bell. Pero sa ngayon, hindi ko na kayo bibitinin pa kasi ako rin mismo curious na akong malaman kung paano tatakbo ang kwentong ito. Kaya pakinggan na natin ang susunod na mga kaganapan. Let's go! Aswang Radio. Sigurado ba kayong walang nakasunod sa inyo nang pumunta kayo rito sa simbahan?
Sigurado po ako, Tia Belen. Naging maingat po ako. Ikaw, Cecilia. Wala rin sumunod sa akin. Mabuti naman kung ganon. Tabunan niyo ng belo ang mukha niyo. Kailangan nating magdoble ingat. Kailan pa ba ito matatapos? Diring-diring na ako sa sarili ko at sa mga ginagawa ko. Na hindi ko nga magawang harapin ang ributo ng Diyos dahil nahihiya ako sa mga ginagawa ko. Kunting tiis pa, Clarissa. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Sa tuwing hinahalikan ko ang demonyong yun, ay gusto kong masuka. Sa bawat pagkakataong inaangkin niyang pagkababae ko, halos isumpa ko ng sarili ko. Kailangan niyo ba talagang gawin to? Pati ikaw, pagdating ng araw ay gagawin mo rin ito kung kinakailangan. Bilang mga kabit ni Mayor, syempre, kailangan nating gawin ang lahat ng gusto niya. Alam kong mahirap pero parte ito ng plano natin. Magdarasal ako ng taimtim ngayon dito sa simbahan. Mangungumpisal ako. Ang laki-laki na ng kasalanan ko. Hindi ako sigurado kung mapapatawad pa ako ng Diyos. Alam kong mali itong ginagawa ko. Pero hindi ko rin ito maaaring itigil. Sa bawat pagkakataon na nakikipagtalik sila kay Mayor at nakakatulog ito pagkatapos, may pinapahid raw silang langis dito nang hindi nito namamalayan. Ang langis raw na ito ay pangontra sa aswang. Unti-unti itong masisiraan ng bait. Kukwestiyonin na nito ang realidad hanggang sa unti-unti na nila itong mapabagsak. Binigyan na rin siya ni Tia Belen ng langis na yon para handa siya sa oras na maakit niya si Mayor Federico. Tuwing linggo ay nakikita sila ng kanyang ate Clarissa at Tia Belen sa simbahan. Umuupo sila sa pinakasulok. Tinatakpan ng belo ang kanilang mga mukha habang pinag-uusapan ang kanilang plano. Kagaya ng kanyang ate Clarissa, halos hindi rin niya magawang harapin ang mukha ng Panginoon dahil nahihiya siya sa mga ginagawa niya at mga gagawin pa niya. Pero naniniwala rin siya na kung minsan, kailangan mong kalimutan kung ano ang tama, alang-alang sa hustisya. Psst! Alika rito. Ako po? Oo, ikaw. Sino pa bang ibang kausap ko? Alam nga namang yung si Fa ang tinatawag ko. Pasensya na po, madam. Ano po yon? May ipag-uutos po ba kayo? Anong masasabi mo dito sa bago kong gown? Gagamitin ko to para sa birthday party ng amiga ko. Pinagawa ko to sa isang sikat na fashion designer. At syempre, hindi ako pwedeng matalbugan ng ibang mga bisita. Ako dapat ang center of attention. Mukhang mas mapapansin po kayo niyan kaysa sa mismong birthday celebrant. Sigurado ka dyan? Opo, madam. Bukod sa natural naman na talaga kayong maganda, mas lalo pa pong titingkad ang kagandahan niyo dahil sa suot niyong gown. Hindi ba parang masikip? Tumaba yata ako eh. Hindi na eksakto ang sukat ng damit na to sa akin. Ipa-adjust ko kaya? Hindi po ako naniniwalang tumaba kayo. Mukhang pumayat pa nga kayo eh. Nagda-diet po ba kayo, madam? O regular exercise lang? Talaga ba? Mukhang effective nga siguro ang diet ko. Alam mo, Cecilia, gusto kita. Malinaw ang mga mata mo at magaling kang kumilatis. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Sa totoo lang, gusto ko naman talaga maging center of attention sa party na yon. Ang kapal na mukha ng amiga kong mag-organize ng bonggang party na para bang gusto niya akong talbugan. Pwes, patutunayan ko sa kanyang hindi siya magtatagumpay. Hanggang ilusyon na lang siya. Kung inaakala niyang matutumpasan niyang kagandahan at karangyaan niyo, masasaktan lang po siya. Siyempre, alam naman po nating hindi kanya matutumbasan o malalagpasan. Aba, may pagkamaldita ka rin pala. Gusto ko yan. Pwes, isasama kita sa dadaluhan kong party. Talaga po? Ikaw ang magiging personal kong alalay sa gabing yon. Maliwanag? Isang malaking karangalan po na masamahan kayo sa isang party. Salamat po sa tiwala. Wag na wag mong sisirain ang tiwala ko sa'yo. Masama akong magalit. Gulat na gulat sina Aling Marta at ang iba pang mga katulong na malaman nilang dadalit siya ng amo nila sa party. Kabago-bago pa lang kasi niya sa trabaho, pero nakuha niya na ang kaliti nito. Ang hindi alam ng mga ito ay matagal niyang pinag-aralan ng lakas at kahinaan ng mag-asawa. Kaya naman matagumpay niyang nakuha ang tiwala ni Madam Savannah sa loob lamang ng ilang linggo. Han, sigurado ka ba? Maganda ba talaga ako? Oo nga, Han.
Kanina ka pa paulit-ulit. Gusto ko kasing lumigo ng lahat sa akin. Oras na dumating tayo sa venue. Bakit? Ikaw ba ang birthday celebrant? Hindi, pero mas maganda at mas makapangyarihan ako sa kanya. Magandang-maganda po kayo, madam. Tsak po akong walang makakatalo sa kagandahan nyo. At kaiingitan kayo ng mga babae pagdating nyo sa party. Yan ang gusto ko sa'yo. Honest ka. Dahil dito ay nakuha niya ang atensyon ni Mayor. Napalingon ito sa kanya at kumislap ang mga mata. Lihim naman siyang nagdiwang sa loob-loob niya dahil alam niya na kaagad na nakuha niya ang loob nito. Dahil abala pa rin sa pag-retouch si Madam Savannah ay nagawa niyang palihim ng ngitian si Mayor. Mukhang natuwa naman ito sa ginawa niya at ngumiti rin ito pabalik. Nagtama naman ang paningin nila ng kanyang Hector sa salamin. Kasalukuyan itong nagmamaneho bilang ito na ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Mayor. Bahagya itong tumango sa kanya na para bang pinapalakas ang loob niya. Ilang saglit lang ay nakarating na sila sa party. Kagaya ng inaasahan, dinaluhan ito ng mayaman at maimpluwensyang mga tao. Pinaghintay lang sila ni Madam Savannah sa labas at tatawagin na lang daw pag may kailangan silang ipag-utos. Kaya naman nagkaroon sila ng pagkakataon ng kanyang kuya Hector na makapag-usap. Walang kaalam-alam ang mga tao dito na halimaw pala ang mag-asawang yun. Sila lang kayang halimaw? Paano kung may iba pang mga aswang sa party na yan? Wala na akong pakialam sa iba. Wala na akong pakialam sa mga ibang aswang dyan. Sina Mayor Federico at Madam Savannah lang talaga ang gusto kong patumbahin. Kamusta ang trabaho mo sa mansyon? Hindi ako nahirapang kunin ang kiliti ni Madam Savannah. Kaunting pambubulat, pakikipagbiroon lang. Nagustuhan niya agad ako. Nakatulong din talaga na pinag-aralan ko ng pagkatao niya. Bago pa lang ako namasukan sa mansyon nila. Oo, alam kong gustong-gusto niyang pinupuri siya. Kahit halata namang niloloko lang siya. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Kita mo, dinala ka niya ngayon sa party bilang personal assistant niya. Sigurado akong makikilala mo pa siya sa mga darating na araw. At si Mayor Federico, mukhang nakuha mo na ang atensyon niya kanina. Nagsisimula pa lang ako, kuya. Oras na mapaikot natin sila sa mga palad natin. Humanda sila. Ikaw, kumusta ang pagtatrabaho mo kay Mayor? Kuwang-kuwa ko ang tiwala niya ngayon. Ako ang tinuturing niyang kanang kamay. May kinuntsaba kasi akong mga taong kunwari may masamang balak sa buhay niya. Isang gabi ay hinarangan nila ang kotse at tinangkang dukutin si Mayor. Kinalaban ko naman sila at nagawang talunin. Kaya bumilib sa akin si Mayor. Mula nun ay pinagkatiwalaan niya na ako. Napakahusay ng ginawa mo, kuya. Aba, mukhang nagkakatuwaan kayong dalawa dyan Mayor, kayo po pala. Di ba ang sabi mo sa akin may nobya kang nasa Maynila? Opo. May pagkapalikero din pala ang aking kanang kamay. Porket napakaganda nitong si Cecilia ay nakalimutan mo na ang nobya mong nasa malayo. Ay, naku, hindi po totoo yan, Mayor. Nag-uusap lang po kami ni Cecilia. Hindi mo siya nililigawan o liligawan? Hindi po. Mabuti naman kung ganon. Cecilia, maaari ba kita makausap? Siyempre naman po. Pumasok ka sa kotse. Hector, bantayan mo ang asawa ko. Siguraduhin mong hindi siya papasok dito sa kotse. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Opo, Mayor. Magaling. Mapagkakatiwalaan ka talagang tauhan. Aminado siyang kinakabahan siya noong mga oras na yon. Pero huminga siya ng malalim at pinaalala sa kanyang sarili na nakasalalay dito ang tagumpay ng mga plano nila. Palihim naman siyang tiningnan ng kuya niya. Tumango ito na para bang sinasabing kaya niya to. Naunang pumasok sa likod ng kotse si Mayor. Tapos ay sumunod naman siya. Pagkasara pa lang niya ng pinto ay kagad na itong sumunggab ng halik sa kanya. Itinago niya ang kanyang pandidiri at bahagya itong tinulak. Oh, bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayoko. Kung ganon, anong problema? Bakit mo ako tinulak? Cecilia, hindi mo ako maloloko. Alam kong inaakit mo ako kanina nang ngitian mo ako. Alam mo bang ikaw lang ang laman ng isip ko nang pumasok kami sa party? Kaya nga umalis talaga ako at pinuntan ka. Oo, inaamin ko na. Gusto kita. Pero Mayor, hindi po ako kagaya ng ibang mga babaeng nahuhumaling sa inyo.
Anong ibig mong sabihin? Alam kong marami kang babae bukod sa asawa mo. Hindi ko rin naman sila masisisi. Dahil bukod sa makisig at matipuno ka, makapangyarihan ka rin. Cecilia, ano ba? Pinapabilis mo naman ang tibok ng puso ko. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Pero Mayor, gusto kong malaman mo na hindi ako kagaya nila. Kahit na gusto kita, hindi pa rin ako basta-basta magpapadala sa'yo. Kailangan mo muna akong paghirapan. Sa wikang Ingles, nagpapa-hard to get ka, ganun ba? Isa akong dalagang Pilipina. Kaya kung papatol ako sa isang lalaking may asawa, sisiguraduhin kong karapat-dapat ang lalaking ito sa aking atensyon at pag-ibig. Ano ba ang gusto mo? Kayang-kaya kong ibigay ang lahat sa'yo. Marami akong pera. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Kung gusto mo, pwede ka nang tumigil sa pagtatrabaho bilang katulong. Bibili ako ng marangyang bahay para sa'yo at bubuhayin na rin kita. Pag-iisipan ko. Pero sa ngayon, ito munang ibibigay ko sa'yo. Ngumisi siya. Hinawakan ng kwelyo nito at inabig ito palapit sa kanya. Dahan-dahan niyang pinaglapit ang kanilang mga mukha at ginawa na nito ng isang nakakabitin na halik. Nakapagkit pa ito ng paghihiwalayin niya ang mga labi nila. Kitang-kita sa mukha ni Mayor na nabitin ito sa ginawa niya. Katikim pa lang yan. Mapaglaro ka, Cecilia. Siguro nga. Di ba mas masaya to? Ang tanong, kaya mo bang makipaglaro sa akin? Hinahamon mo ba ako? Ewan ko. Siguro. Ngayon pa lang ay nababaliw na ako sa'yo. Anong may ka ba ang taglay mo, Cecilia? Kagandahan. Alindog. Yan lang ang mahikang meron ako. Kung ganon, ay isang napakamakapangyarihang mahika pala ang iyong taglay. Sige, pagbibigyan kita. Tinatanggap ko ang iyong hamon. Makikipaglaro ako sa'yo. Alam niyang nakikipaglaro siya sa apoy, pero binigyan pa rin niya ito ng isang matamis at mapang-akit na ngiti sa kabila ng kanyang nadaramang kaba. Hindi pwedeng mapansin ng alkalde na natatakot siya. Bumaba naman ito sa kotse at muling bumalik sa party. Kaagad naman siyang pinuntahan ng Kuya Hector niya nang mapansin ang panginginig ng katawan niya. Pasensya ka na, Cecilia, kung nahihirapan ka sa ginagawa mo. Kung babae lang ako, hindi ako magdadalawang isip na akuin ang responsibilidad na ito sa'yo. Hindi na kailangan, kuya. Kaya ko to. Kakayanin ko. Ginalo ka ba niya? Hindi. Pinaniwala ko siya na nagpapakipot lang ako sa kanya. Kahit anong mangyari, hindi ko siya hayaang makuha ang pagkababae ko. Makikipaglaro ako sa kanya. At sisiguraduhin kung ako ang mananalo. Mabuti kung ganon. Basta't patatagin mo lang ang loob mo. Pagkalipas ng 3 oras ay lumabas na sina Mayor Federico at Madam Savannah. Kita sa mukha ng dalawa na nag-enjoy sila at mukhang pareho pang ang nakainom. Ang akala nila ay uuwi na sila, pero ang sabi ni Mayor, may pupuntahan pa raw sila. Pinag-drive lang nila ang Kuya Hector niya at si Mayor naman ang nagturo ng direksyon kung saan sila pupunta. Saan pa po ba tayo pupunta? Basta, malalaman mo rin mamaya. Dahil itong sektor na ang kanang kamay ko at ikaw naman ang pinakapaboritong katulong ng asawa ko, dapat lang na malaman niyo ang sekreto namin. Nang sa gayon ay mas magkasundo tayo at mas mapagsilbihan niyo kami ng maayos. Tama ang sinabi ng asawa ko. Ito ang magiging patunay na kayo ang mga bago naming pinagkakatiwalaan. Hindi lahat ng mga empleyado namin ay hinahayaan naming makita ang parting ito ng buhay namin. Pagkalipas ng halos 20 minuto ay napansin niyang pumasok na sila sa isang compound. May isang malaking gate doon at napakalaking bakod, kaya hindi ito makikita mula sa labas. Malawak ang nasabing property. Napapaligiran ito ng malalaking puno at nasa pinakagitna naman ang isang bodega. Sinalubong naman sila ng mga kalalakihang may matitipunong pangangatawan. Binuksan ng mga ito ang pinto ng bodega at pinapasok sila. Unang sumalubong sa kanila ang 3 mga lalaking
nakagapos at nakatape ang mga bibig. Nagkatingin na naman sila Kuya Hector niya dahil parang alam na nila kung ano ang mangyayari. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin to ginagawa sa kung sino-sino lang. Baka naman sabihin niyong masasama kaming tao. Ang tatlong lalaking ito ay pinaghahanap na ng mga pulis dahil sa kanya-kanyang krimeng ginawa nila. Ang hindi alam ng mga pulis, naunahan na namin sila. Pero pareho lang naman kami ng gustong mangyari. Ang panagutin ang mga masasamang tao sa mga kasalanang nagawa nila. At syempre, tanggalin na rin sila sa lipunan natin. Kasi ano namang silbi nila dito, di ba? Gulo lang ang hatid nila sa mundong ito. Pero syempre, bago natin sila tatanggalin sa mundong to, papakinabangan muna namin sila. Magpapakabusog muna kami. Magpapakabusog? Ano bang ibig niyong sabihin? Ngayong gabi ay masusubukan namin ang katapatan yung dalawa sa amin. Sabay na tumalim ang mga mata nilang mag-asawa. Napansin din niya ang paghaba ng mga kuko nila. Pumukas din ang bibig nila at lumabas mula roon ang nakakapangilabot nilang mga pangil. Hindi sila nag-aksaya ng panahon at kaagad na sinunggaban ng tatlong lalaking bihag. Napahawak siya sa kanyang Kuya Hector nang masaksihan kung paano kinain ng mag-asawa ang mga ito sa harap nila. Binuksan nila ang tiyan ng kanilang mga biktima at mabilis na kinain ang lamang loob ng mga ito. Halos maligo na sila sa dugo ng kanilang mga biktima at para bang tuwang-tuwa pa sila sa kanilang ginagawa. Hindi sila tumitigil. Parang gutom na gutom sa laman ng tao. Biglang naisip na Cecilia ang kanilang mga magulang. Sa ganoong paraan din ba sila pinatay ni Mayor Federico at Madam Savannah? Kumuyom ang kanyang palad nang makaramdam siya ng galit. Pero hinagod na Hector ang kanyang likod na para bang pinapakalma siya. Ngayong alam niyo na ang sikreto namin, anong masasabi niyo? Nagbago na ba ang tingin niyo sa amin? Sigurado akong natatakot kayo ngayon. Ano? Gusto niyo pa bang magtrabaho para sa amin? Magsabi lang kayo ng totoo kung natatakot na kayo. Wala naman tong pilitan eh. Pero syempre, ngayong alam niyo na ang sikreto namin, kung mas pipiliin yung umalis sa amin, mapipilitan kaming paslangin kayo. Malay namin, baka ipagkalat niyo ang nalalaman ninyo. Hindi ito magiging madali para sa amin dahil pinagkakatiwalaan na namin kayo. Mahalaga na kayo sa aming mag-asawa ngayon. Hindi po kami aalis at hindi rin kami natatakot sa inyo. Tama po si Hector. Hindi ibig sabihin na porket mga aswang kayo, matatakot na rin kami sa inyo. Nagtitiwala ako sa inyong mag-asawa. Alam kong hindi niyo kami sasaktan. Basta't mananatili lang kaming tapat sa inyo. Mukhang hindi kami nagkamali ng pinagkatiwalaan ngayon. Pinahangan niyo kami, Hector at Cecilia. Sa gabing yon ay tuluyan na nga nilang nakuha ang tiwala ng mag-asawa. Pagkatapos nilang maglinis ng katawan at magpalit ng damit ay umuwi na sila sa mansyon. Halatang napagod ang dalawa dahil pagkarating pa lang nila ay mabilis nang umakyat sa kwarto nila ang mga ito. Naiwan naman sila ng Kuya Hector niya sa may garahe. Kumalma ka. Kitang-kita ko pa rin ang galit sa mukha mo. Mga hayop sila. Sigurado kung sa ganung paraan nila pinaslang si nanay at tatay. Kontrolin mo yung emosyon mo. Huminga ka nga ng malalim. Baka may makakita sa'yo. Pasensya na. Hindi lang talaga ako makapaghintay na makita silang nagdurusa. Mukhang nagkakasundo kayong dalawa. Sa bagay, pareho kayong malapit sa mga amo natin ngayon. Kaya tama lang na maging malapit kayo sa isa't isa. Isang mabuting kaibigan po ang turing ko kay Cecilia. Alam niyo na ang sikreto nilang mag-asawa. Kaya umaasa akong alam niyo na rin kung anong kailangang gawin. Itikom niyo ang bibig niyo. Alam niyo rin po. Natural. Akong mayordoma dito. Maraming taon ko nang pinagsisilbihan si Mayor. Kaya alam ko ng lahat ng madidilim nilang sikreto. Kagaya ng ipinangako namin sa kanila, makakaasa po kayong mananatiling tikom ang bibig namin. Mabuti naman. Dahil sinasabi ko sa inyo, hindi madaling kalaban na mag-asawang yon. Kaya kung gusto niyo ng maayos at tahimik na buhay,
Huwag na huwag niyong ipagkakalat ang mga nalalaman at malalaman niyo pa. Hindi tayo pwedeng magtagal rito. Kailangan lang nating pag-usapan mga susunod nating hakbang. Sigurado ba kayong walang nakasunod sa inyo? Wala po, sigurado ako. Day off ko ngayon sa mansyon. At sinadya rin namin ni Kuya Hector na hindi pumunta rito ng sabay. Ako rin. Alam ni Mayor na luluwas ako sa kabilang bayan para bisitahin ang isang kamag-anak. Tapos ng trabaho ko sa mansyon kaninang hapon. Kaya hindi na nila ako hanapin. Kung ganun ay mag-umpisa na tayo. Nandito tayo para pag-usapan ng mga susunod nating gagawin. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula nung simulan nating pasukin ang pamilya nila. Kahit papano naman ay marami na tayong nakuhang impormasyon tungkol sa kanila. Ilang beses na namin nakita ni Kuya kung paano pinaslang at kinain ng mag-asawang yun ang mga taong pinadukot nila. Alam namin na mga katawan ng tao ang pinangsasahog sa mga kinakain nila sa mansyon. Napaka-demonyo nila. Marami na rin ako nakalap na impormasyon sa kanila. Dahil narinig ko mula sa mga tauhan sa mansyon. Marami na rin palang nagdududa na mga aswang sila. Pero syempre, wala makapagsalita dahil natatakot na kalabanin sila. Ang totoo niyan, may sekretong grupo ang mga manggagawa na pinaplano ring sumalakay kina Mayor sa takdang panahon. Nagpapalakas lang daw sila ng puwersa. Naisip ko nga, bakit kaya hindi? Hindi. Huwag mong sasabihin sa kanila ang tungkol sa plano natin. Kahit pareho tayo ng gustong makamit, dapat ay maging maingat pa rin tayo. Mahirap sumugal sa mga bagay na walang kasiguruhan. Tama si Chabilin. Sundin natin kung ano ang napagplanuhan natin. Kaya naman ngayon, pag-usapan na natin ang susunod nating hakbang. Bago tayo magpatuloy, may kailangan muna kayong malaman. Ano yun, Clarissa? Nabuntis ako. Si Mayor ang ama. Ano? Bakit ngayon mo lang ito sinabi sa amin? Teka lang ate, nabuntis? Ibig sabihin? Hindi na ako buntis ngayon. Pinilit niya akong ipalaglag ang bata. Napakahayop talaga ng Mayor na yun. Diyos ko, hindi dapat nangyari sa'yo to, ate. Punasan mo mga luha mo. Oo, sobrang sakit na nangyari sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin tumatanggap. Pero hindi itong panahon para maging mahina. Alam ko naman kung anong pinasuhan ko eh. At alam ko rin na posible itong mangyari. Pero may tamang panahon para pagluksaan kung nangyari sa akin. Pero hindi pa ito ngayon. Bakas sa mukha ni Clarissa ang pinaghalong galit at sakit. Isinalaysay nito sa kanila ang buong pangyayari. Hindi raw natuwa si Mayor nang malaman ng tungkol sa pagbubuntis niya. Masisira kasi ang mga plano nito sa oras na may makaalam na may anak siya sa labas. Kaya naman dinala nito si Clarissa sa isang matandang hilot upang ipalaglag ang bata. Noong una ay nagdadalawang isip si Clarissa, pero sa huli ay napagtanto niyang hindi niya kayang dalhin ang batang yun. Maliman at makasalanan, pero yun ang totoo. Kaya sa huli ay pumayag na siya sa gusto nito. Ang hindi niya lang inaasahan ay nung ininom nito sa harap niya ang dugo ng sanggol na sarili rin nitong anak. Dahil sa kanilang mga nalaman ay mas umigting ang galit nila dito. Lalo na si Cecilia na pinilit pakalmahin ang kanyang sarili. Dahil kung hindi ay baka magpadalos-dalos na lang siya at papaslangin na ang mag-asawa ng hindi nag-iisip. Pero napagkasundoan nila na ito na rin ang tamang pagkakataon upang paigtingin nila ang bawat kilos. Pagka-uwi ni Cecilia sa mansyon ay dumiretso siya sa kanyang kwarto. Minuksan niya ang kanyang bag at nakita doon ang dala niyang mga panlaban sa aswang. Benditadong patalim, buntot ng pagi at isang maliit na bote ng langis. Nagdasal siya ng taimtim at humingi ng tulong sa Panginoon. Ipinangako rin niya sa kanyang sarili na igaganti niya ang ate Clarissa niya. Madam, ang aga niyo pong naglalasing. May okasyon po ba? O di kaya may pinagdadaanan po ba kayo? Napaka-chismosa mo talaga, ano? Pasensya na po. Hindi ko intensyong manghimasok. Hindi na po mauulit. Maswerte ka't paborito kita. Kaya palalampasin ko ang pagkachismosa mo. Pero sige, pagbibigyan kita. Sasagutin ko ang tanong mo. Walang okasyon gayon. Umiinom ako ngayong umaga dahil may pinagdadaanan ako. May maitutulong po ba ako sa inyo?
Ang sarap talaga ng red wine pag hinaluan ng dugo ng isang sanggol. Buti na lang, may nahuli kaming buntis kagabi. Wala, Cecilia. Wala kang maitutulong sa akin bukod sa pakikinig. Siyempre naman po, handa akong makinig sa inyo. At makakaasa kayong walang ibang makakaalam na masasabihin niyo sa akin. Kahit kailan naman ay hindi kita pinagdududahan. Alam kong tapat ka sa akin. Ano po bang problema? May hinala akong nang bababae ang asawa ko. Ginawa niya na ito dati. At nang paslangin ko ang mga kabit niya, pinangako niya sa akin hindi na raw siya magluloko ulit. Pero ngayon, ibang pakiramdam ko. Alam kong nagluloko na naman siya ngayon. Paano niyo po ito nasabi? Nahuli niyo na po ba o may nakapagsabi sa inyo? May kutob lang ako. At kahit kailan ay hindi pa ako binibigo ng kutob ko. Malakas rin ang pakiramdam ko na. Hindi lang isa ang kabit niya. Marami sila. Sana po'y mali ang hinala niyo. Sana nga. Dahil sa oras na malaman ko kung sino ang mga babae niya, papaslangin ko sila sa harap niya mismo. At sa pilitan kong ipapakain sa kanya ang lamang loob ng mga babae niya. Napakaswerte po ni Mayor sa inyo. Dapat ay hindi niya kayo niloloko. Samahan mo akong magdasal mamayang gabi. Hihingi ako ng gabay sa aming Panginoon upang maliwanagan ang isip ko. Sige po. Buong araw siyang nakaramdam ng pag-aalala dahil sa sinabi nito sa kanya. Paano kung malaman nito na silang tatlo ng kanyang ate Clarissa at tiya Belinda pala ang kabit ni Mayor? Sa panahong yun ay tuluyan na nga siyang naging kabit ni Mayor Federico. Walang nangyayari sa kanila pero binibigyan na siya nito ng kung ano-ano pa para makuha ang loob niya. Palihim rin silang nagngingitian sa loob ng mansyon at sa totoo lang ay maraming beses na siyang ninakawan ng halik nito. Diring-diri siya sa kanyang sarili pero kailangan niyang paniwalain ito na gusto niya ang nangyayari. Kinagabihan, bandang 11:00 ng gabi, ay dinala siya ni Madam Savannah sa isang sikretong silid na nasa 3 palapag ng mansyon. Para kang nasa isang pelikula pagkarating mo doon. Hindi mo kasi mapapansin ang silid na ito dahil kailangan mong itulak ang isang luma at malaking bookshelf para makita mo ang pintuan nito. Pagkapasok nila roon ay sinlubong sila ng napakaraming kandila. Nasa pinakaharap naman ang isang malaking ribulto ng demonyo. Tumaas ang balahibo niya nang mapagmasdan ang nakakapangilabot nitong muka at mahahabang sungay. Alam ko bago sa iyo ang lahat ng ito. Pero huwag ka matakot dahil mabuti ang aming Panginoon. Sumasamba po kayo sa demonyo? Natural! May aswang ba na sumasamba sa Diyos ninyo? Hindi ko po alam. Wala po kasi akong kilalang ibang aswang bukod sa inyo. Hindi masama ang demonyo. Ang totoo niyan, kailangan rin siya ng inyong Diyos upang panatilihin ang balanse sa mundong to. Huwag kang mag-alala. Hindi ka niya sasaktan. At hindi rin kita sasaktan. Salamat po. Pagmasdan mo lang ako habang nagdarasal. Kung gusto mo, maaari mo rin akong sabayan sa iyong sariling paraan. Laking gulat niya nang bigla nitong tanggalin ang suot na damit. Lumuhod ito ng hubot-hubad. Binuksan ang mga bisig, ipinikit ang mga mata, at nagsimulang magdasal. Hindi niya maintindihan ang mga katagang lumalabas sa bibig nito dahil wikang Latin ang ginamit nito sa pagdarasal. Pero mariin ang pagkabigkas nito sa bawat kataga. Parang may kaakibat na malakas na kapangyarihan at sapat na upang makaramdam siya ng takot. Hindi niya nagawang umupo ng dahil sa takot. Nakatayo lang siya sa isang sulok ng silid habang pinagmamasdan ang nangyari. Aling Marta? Shh! Shh! Huwag kang maingay. Nagdarasal si Madam. Ano po yung dali niyo? Alay. Po? Basta, huwag nang maraming tanong. Lumapit si Aling Marta sa amo nila at nilapag sa harap nito ang isang platong punong-puno ng karne. Unang tingin pa lang ay alam na kaagad niya na karne ito ng tao. Pagkatapos ay may kinuha itong maliit na bote mula sa bulsa nito. Binuhusan ito ng langisang hubad na katawan ni Madam Savannah at dahang-dahang pinahid iyon sa tiyan, braso
at binti ng kanilang amo. Hindi nagtagal ay nag-umpisa itong umungol hanggang sa nag-iba na ito ng tono. Unti-unting nagbago ang itsura nito. Humaba ang mga kuko, tumalim ang mga mata, at tumubo ang pangil. Di nagtagal ay mabilis nitong sinunggaban ang karne ng tao na nasa harap nito. Huwag kang matakot. Kilala pa rin tayo ni Madam. Hindi niya tayo sasaktan. Sigurado po kayo? Parte lang ito ng kanyang pagdarasal. Hindi lang natin nakikita ito ngayon. Pero kasalukuyan siyang sinasaluhan ng kanyang Panginoon sa pagkain. Ibig sabihin, narito ang demonyo? Ganun na nga. Ginagawa niya ito tuwing may malaki siyang pangangailangan. At alam mo naman siguro ang tungkol sa hinala niya. Opo, may hinala siyang nangangaliwa si Mayor. Oo. Kaya umaasa siyang tutulungan siya ng Panginoon nila upang malaman kung sino ang mga kabit ng asawa niya. Hindi niya ipinahalata dito pero takot na takot siya ng mga oras na yon. Wala mang kasiguraduhan na tutulungan nga ito ng demonyo pero kinabahan pa rin siya dahil baka mahuli siya nito. Pagkalipas ng 5 minuto ay bigla na lang bumagsak sa sahig si Madam Savannah. Tila nakatulog ito ng mahimbing pagkatapos mabusog. Bumalik na sa normal ang anyo nito at nakahandusay na lamang ito sa sahig. Lalapitan niya sana ito pero mabilis siyang pinigilan ng mayordoma. Huwag mo siyang iistorbohin. Pero gusto ko lang naman siyang bihisan at alalayan pabalik sa kwarto niya. Normal ang nangyayari sa kanya ngayon. Nawawalan siya ng malay pagkatapos magdasal sa demonyo. Magigising rin siya pagkalipas ng 3 oras at siya na mismong magbibihis sa sarili niya. Sigurado po ba kayo dyan? Baka kasi magalit siya sa akin. Dinala pa naman niya ako dito tapos wala rin pala ako maitutulong sa kanya. Hindi kanya dinala dito para alalayan siya. Malaki ang tiwala niya sa iyo. Kaya gusto niyang ipakita sa iyo ang isa sa bahagi ng pagiging aswang niya. Halika na. Iwan na muna natin siya dito. Ayos lang po ba talaga siya doon? Cecilia, magtapat ka nga sa akin. Ano ba talaga ang totoong intensyon mo sa mga amo natin? Po? Ano po bang sinasabi niyo? Wala akong ibang intensyon sa kanila. Gusto ko lang magtrabaho. Hindi ako naniniwala sa iyo. Nararamdaman kong may binabalak ka. Kaya ginawa mo ang lahat upang mapalapit ka kay Madam. Hindi ko po kayo pipiliting maniwala sa akin. Isa pa, hindi ko rin naman kailangang ipaliwanag ang sarili ko sa inyo. Kilala ko ang sarili ko at alam kong hindi ako masamang tao. Hindi ko sinasabing masama kang tao. Pero wag nating kalimutan na maraming mga naging biktima ang mga amo natin. Kaya sigurado akong marami rin ang nagpaplanong maghiganti sa kanila. Malay natin, isa ka pala sa mga taong yun. Hindi siya nakasagot agad dahil hindi niya inaasahan na maiisip nito yon. Binundol siya ng kaba dahil sa posibilidad na baka alam na nito ang sikreto niya. Kitang-kita naman sa mukha ng mayordoma ang paghihinala nito sa kanya. Malakas rin ang kutob niya na hindi niya ito basta-basta mapapaniwala sa kanya. Inusgahan na kasi siya nito at nakatatak na sa isip nito na may masama siyang balak. Hindi ko po alam kung anong sinasabi niyo. Basta wala akong masamang balak sa kanila. Kagaya ng sinabi ko, gusto ko lang pong magtrabaho. Kung tama ang hinala ko, tumigil ka na habang maaga pa. Sinasabi ko sa iyo, mahihirapan kang kalabanin sila. Hindi ko nga silang hinakalaban. Maniwala ka sa akin, Cecilia. Sinasabi ko ito sa iyo, hindi para takutin ka, kundi para bigyan ka ng babala. Pasensya na po, pero wala akong panahon para sa mga pambibintang nyo. Nagmamadali niyang tinalikuran ng mayordoma. Baka kasi mas lalo nitong mahalata na may itinatago nga siya. Mabilis siyang bumalik sa kwarto at nagdasal. Patuloy rin siyang kinilabutan ng maaalala na naman ang pagdarasal ni Madam Savannah sa demonyo. Paano kung tinulungan niya ito ng demonyo na malaman kung sino ang mga babae ni Mayor Federico? Maaaring ito ang sumira sa mga plano nila at magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan.
Pero nakahinga siya ng maluwag kinabukasan nang magkita sila ni Madam Savannah sa may garden. Kumusta pong pakiramdam niyo, madam? Maayos naman ang pakiramdam ko. Ikaw, kumusta ka? Sana hindi ka masyadong natakot kagabi. Medyo natakot po ako. Nanibago lang po siguro ako sa mga nakita ko. Naiintindihan ko naman. Alam kong hindi pangkaraniwan sa'yo yon. Pero sinadya ko talagang isama ka para mas makilala mo pa ako. Kumusta po yung pagdarasal niyo? Hindi ko nakuha ang sagot ko. Ang akala ko'y malalaman ko na kung sino ang mga babae ng asawa ko. Pero walang binigay na sagot ang Panginoon sa akin. Bakit po? Hindi ko alam. Pero alam kong may dahilan ng Panginoon sa lahat ng to. Kailangan ko lang magtiwala sa Kanya. Tama po kayo. Alam mo, naisip ko, bakit ko ba kailangan problemahin ang pagtataksil ng asawa ko? Pwede naman akong magpakasaya rin. Hindi niya ipinahalata dito na nakahinga siya ng maluwag dahil hindi pa nito alam ang tungkol sa sekreto niya. Pero bigla naman siyang binundol ng kaba nang mapansin niyang nakatingin ito kay Ronnie, na kasalukuyang nagdidilig ng mga halaman noon sa hardin. Matagal ko lang napapansin ang hardinerong yan. May itsura. Pero masyado pa po siyang bata. Wala naman yan sa edad, Cecilia. Kung kaya ng asawa ko makipagrelasyon sa mga mas bata sa kanya, kaya ko rin. Makikipagrelasyon po kayo sa hardinero niya? Ewan ko. Pag-iisipan ko pa. Alalang-alala siya noong oras na yon. Bunsong kapatid nila si Ronnie, kaya pinoprotektahan talaga nila ito sa abot ng kanilang makakaya. At alam niyang sa oras na lapitan ito ni Madam Savannah, ay hindi na ito magagawang kumawala pa sa amo nila. Akala niya nagbibiro lang ito, pero nagulat siya nang sabihin ni Ronnie sa kanya na nalapitan niya talaga ito ni Madam Savannah. Hindi ka makikipaglapit sa kanya. Ang mas mabuti pa'y umalis ka na dito sa mansyon. Pero ate, Alam mo, isang malaking pagkakamali na pinapasok ka pa namin dito sa mansyon. Mali ito. ate, hindi mo ba naisip na isang malaking pagkakataon to? Pag napalapit ako kay Madam Savannah, mas makakatulong ako sa misyon natin. Hindi parte ng plano natin ang pakikipagrelasyon mo sa kanya. Hindi rin naman kasi natin inasahan na magkaka-interes siya sa akin, di ba? Mali pa rin. Hindi ako papayag dito. Ang laki ng mga ginawa yung sakripisyo. Ito na ang pagkakataon ko para makatulong naman. Hindi ko pwedeng palagpasin to. Sinubukan niya itong pigilan, pero ayaw na talaga magbago ng isip nito. Kilala niya ang bunso nilang kapatid at alam niya kung gaano katigas ang ulo nito. Kaya naman mabilis niyang pinuntahan ng Kuya Hector niya sa garahe para sabihin dito ang sitwasyon. Pero hindi niya ito naabutan doon dahil may lakad ito kasama si Mayor. Buong araw tuloy siyang hindi mapakali. Mabuti na lang at bandang tanghalian ay dumating na ito at nagawa niya na itong kausapin. Ano? Nababaliw na ba siya? Kuya, nag-aalala ako para sa kanya. Kailangan natin siyang pigilan. Ayaw niyang makinig sa akin pero umaasa ako na mas makikinig siya sa'yo. Kakausapin ko siya. Hindi pwedeng ang gusto niya ang mangyari. Paalisin na natin siya dito sa mansyon. Hindi na natin siya isasama sa misyon natin. Dahil hanggat nandito siya, alam kong hindi rin siya titigilan ni Madam Savannah. Napansin na siya nito eh. Halika, puntahan natin siya. Hindi sila nagpahalata sa mga tao na nagpapanik sila ng mga oras na yon. Pero mabilis nilang hinanap ang kanilang bunsong kapatid para pigilan ito sa gusto nitong gawin. Hindi nila ito nakita kaya mas lalo lang silang kinabahan. Hanggang sa naisip na nilang magtanong sa mga manggagawa ng mansyon at halos gumuho ang mundo nila sa sinabi ng isa sa mga ito. Nakita raw nila itong umalis kasama si Madam Savannah. Magkahawak pa raw ang kamay ng dalawa sa isa't isa at sobrang sweet. Mabilis nga raw kumalat ang chismis na may namumuong relasyon sa kanilang dalawa. Nagkatinginan silang magkapatid at napagtanto na mukhang huli na ang lahat para sa kanila. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Ang bilis namang kumilos nitong si Madam Savannah. Napaka-go-getter. Kakapansin pa lang niya sa kapugian ni Ronnie. Abay, gumalaw na agad ng walang pag-aalinlangan. Hindi uso kay Madam ang pagiging demure. Diyos ko, day. Sana lang walang mangyaring masama dito kay Ronnie, no? Sana hindi pa huli ang lahat para mailigtas nila ang kanilang bunsong kapatid.
Nakakaloka na talaga ang story na to, mga kaaswang radio. Ang daming ganap. Oh. Habang tumatagal ay pa-intense rin ng mga pangyayari, pero shoutout nga pala kay Madam Savannah dahil sobrang vain niya. In fairness ha, nakatulong naman kay Cecilia ang vanity niya. Aba, konting bola at pang-i-etchos lang bumigay na agad tong si Madam. Alam niyo, napapaisip ako, kailangan ba talagang umabot sa ganitong level yung paghihigante ng mga magkakapatid na ito? Imagine nabuntis si Clarissa at napilitang magpalaglag ng dahil lang sa mga plano nila. Hindi mo talaga may iwasang itanong kung worth it ba to? I mean, gets ko naman na mga anak silang nawala ng mga magulang sa isang napakasaklap na paraan. Natural lang naman na maghanap sila ng hustisya. Kahit naman siguro ako ang nasa sitwasyon nila, ipaglalaban ko talaga yung justice. Pero hindi kaya sumobra na sila? O baka may iba pa namang paraan? Kasi sure akong hindi rin matutuwa ang mga magulang nila kung makikita ng mga ito ang nangyayari sa kanilang magkakapatid. Well, opinyon ko lang naman yun Minsan kasi nagiging destructive na rin sa pagkatao natin ang pagiging vengeful. Kaya mahalaga rin talaga na marunong tayong mag-step back minsan, at i-reassess natin ang mga desisyon natin sa buhay. Step back? Reassess? Charot lang. Anyway, anong masasabi nyo sa takbo ng kwento nilang magkapatid? Again, i-comment nyo ang mga opinion nyo sa comment section. At bago natin ituloy ang kwento, mga kaaswang radio, may konting favor lang po kami sa inyo. At sana po itulungan nyo po kaming i-report ang ibang mga channels na nagnakaw ng mga contents natin. May mga kumukuha po kasi ng mga stories natin na nire-upload at inaangke na para bang sila ang may gawa nito. Kapal yan. Nako, charot. Anyway, but please take note po na ang mga legit channels lang namin ay ang mga sumusunod. Kwentong Takip Silim, Sityo Bangungot, Sityo Pangil, Aswang Diaries, Aswang Confessions, at Aswang Radio. Kaya kung may mahuhuli po kayo mga kwentong ninakaw mula sa mga nabanggit kong channels, pakireport naman po at nang matigil na ang kanilang masasamang gawi. Thank you po in advance mga kaaswang radio. So now, what are we waiting for? Tara, let's na. Ituloy na natin ang kwento. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Sasamahan sana niya ang kanyang Kuya Hector sa paghahanap kay Ronnie. Pero bigla naman silang nilapitan ni Mayor Federico. Sobrang laki ng ngisi nito na para bang may masamang binabalak. Pinilit naman nilang ngumiti para hindi ito makahalata na nag-aalala sila. Cecilia, alam mo na siguro na wala ang asawa ko ngayon, di ba? Umalis raw po si Madam. Saan po ba siya nagpunta? Nasa rest house lang namin sa kabilang bayan. Paminsan-minsan kasi ay gusto niyang mag-relax sa beach. Kaya po pala. Siguro yung matagal-tagal siyang mawawala. Mga 1 linggo siguro. Gusto raw niyang magpahinga muna at mag-relax doon. Naisip ko naman na baka mas mabuti na rin yun. Para naman magkaroon na rin tayo ng oras para sa isa't isa. Ano? Magdi-dinner tayo mamayang gabi. Gusto ko maganda ka. Kailangang mas maganda ka dahil espesyal ang gabing ito sa atin. Ikaw naman, Hector. Mag-day off ka muna ngayon. Sigurado po ba kayo, Mayor? Oo. Wala naman akong lalakarin ngayon. Dito lang ako sa mansyon. At gaya nga ng sinabi ko, magdi-dinner kami ni Cecilia mamayang gabi. Sige po, Mayor. Salamat po. Bago pa siya makapagsalitang muli ay tinalikuran na sila ni Mayor Federico. Pero nginitian muna siya nito at inindatan bago muling pumasok sa mansyon. Nagkatingin na naman sila ni Hector at parehong nag-aalala. Pareho kasi nilang alam na hindi lang simpleng dinner ang magaganap mamayang gabi. Ako na ang bahala maghanap kay Ronnie. Alam ko kung saan ang rest house na sinasabi ni Mayor. Sige, ako na munang bahala dito. Mag-iingat ka. Hindi maganda ang pakiramdam ko dito. Ako rin. Parang may masama siyang binabalak. Ihanda mo ang sandata mo. Alam mo na rin naman kung paano ipaglaban ang sarili mo. Kaya may tiwala akong kakayanin mo to. Hindi matanggal sa isip niya ang kanilang bunsong kapatid. Sa totoo lang ay gustong-gusto niyang sumama sa paghahanap dito. Pero alam niyang kung aalis siya ng mansyon, ay magtataka si Mayor at pasusundan siya nito. At hindi pwedeng mangyari yon dahil tiyak na masisira ang mga plano nila. Malayo na ang inabot nila at hindi siya makakapayag na mabulilyaso sila. Bandang 7:00 ng gabi ay nagsuot na siya ng isang kulay puting bestida.
Naglagay rin siya ng konting makeup sa kanyang muka at hinayaang nakalugay ang kanyang buhok. Sa unang tingin ay mukha siyang inosente at mahinhing dalaga. Pero walang kaalam-alam ang kahit sino na may nakatago palang maliit na patalim sa kanyang bulsa. Ito ang magsisilbi niyang panlaban, ano't anuman ang mangyari. Umusal muna siya ng taimtim na dasal at huminga ng malalim bago lumabas ng kwarto. Nakasalubong naman siya sa may sala ng mayordomang si Aling Marta na may mapanghusgang tingin pa rin sa kanya. Hindi ko pa rin talaga matukoy kung anong plano mo, Cecilia. Pero ngayon, napatunayan ko ng tama nga ang kutob ko. May masamang balak ka sa mga amo natin. Pwede ba, Aling Marta? Wala akong panahon para sa mga pagdududa nyo. Sinabi ko na sa inyo na wala akong masamang balak. Pero kung ayaw niyong maniwala sa akin, wala na akong magagawa dyan. Una, nakipaglapit ka kay Madam Savannah at ginawa mong lahat upang makuha ang tiwala niya. Gayon naman, nakikipagrelasyon ka pala kay Mayor Federico. Kaya masisisi mo ba ako kung pinagdududahan kita? Nagkataon lang ang lahat ng to. Hindi ko sinadya o pinanong mga nangyari. At sa tingin mo paniniwalaan kita? Hindi na mahalaga sa akin kung paniniwalaan niyo ako o hindi. Total, alam ko namang hinuhusgan niyo na ako eh. At kahit ano pa man ang sabihin ko, hindi na to magbabago. Binalaan na kita. Hindi madaling kalaban ang mga amo natin. Ilalagay mo lang sa tiyak na kapahamakan ang sarili mo kung patuloy mo silang kakalabanin. Narito ka na pala. Ano pang ginagawa mo dyan? Nag-uusap lang kami ni Aling Marta. Tsaka na kayo mag-usap. May mas importante pa tayong kailangan gawin. Halika na. Pumunta na tayo sa dining area at naghihintay na ang pagkain natin doon. Sige. Muli niyang tiningnan si Aling Marta at nakita niya ang babala sa mga mata nito. Hindi niya matukoy kung anong gustong ipahiwatig ng mayordoma sa kanya. Ni hindi siya sigurado kung totoong nag-aalala ito para sa kanya. O baka ito pa mismo ang ahadlang sa mga plano niya. Pero kung ano man yun, ay hindi na muna niya masyadong pinagtutuunan ng pansin. Mas kailangan niyang pagtuunan ng pansin si Mayor Federico at kung ano man ang pinaplano nito sa gabing yun. Ngayon lang kita nakitang nakapustura ng ganito. Sabi mo kasi maganda ako eh. Sinunod ko lang ang utos mo. Lalong lumutang ang kagandahan mo, Cecilia. Salamat. Maswerte talaga ako at akin ka. Bakit? Sinagot na ba kita? Ay nako, napakapilya mo talaga. Ano ba kasing meron sa gabing ito at nagpahanda ka ng dinner para sa atin? May okasyon ba? Sinabi ko na, di ba? Wala ang asawa ko. Kaya mas mapagtutuunan kita ng pansin ngayon. Kayo pala. Nanlaki ang mga mata niya nang makapasok sila sa dining area. Naroon din ang kanyang tiya Belen at ate Clarissa na naghihintay sa kanya. Kagaya niya ay nakapustura rin silang dalawa at umaarte na parang hindi nila kilala ang isa't isa. Sabay-sabay naman siyang tiningnan ng mga ito habang nakataas ang kilay. Naintindihan niya ang ginagawa ng mga ito. Bilang mga kabit ni Mayor ay kailangan nilang umarte na kinaiinggitan o pinagseselosan nila ang mga kapwa nila kabit. Kaya naman nang makabawi sa pagkagulat, ay mabilis rin siyang umarte. Tumikim siya, tumaas ang kilay at hinarap si Mayor. Anong ibig sabihin nito? Sino sila? Sila ang mga babae sa buhay ko. Kagaya mo, nabighani rin ako sa angkin nilang kagandahan. Kung gano'n ay tama palang hinala ni Madam Savannah. Hindi lang isa, kundi marami ka pala talagang ibang babae. Han, ganyan ba talaga umasta yung bago mong kabit? Daig pang legal mong asawa? Nakakalimutan yata niya kung sino siya sa buhay mo. Hindi ako kagaya nyo. Pwede ba? Huwag mo nga akong patawanin. Pare-pareho lang tayong tatlo rito. Mga kabit ni Mayor Federico. Walang malinis sa atin. Sa wakas, may sinabi ka ring sinang-ayunan ko. Kaya ikaw, miss, huwag kang magmalinis. Akala mo naman kung sino ka. Kumalma lang kayo. Hindi ko kayo pinapunta rito para mag-away-away. Espesyal ang gabing ito para sa atin. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin na may iba ka palang mga bisita? Pwede ba? Mamaya ka na mag-inarte. Kanina pa ako nagugutom.
Ipinaikot-ikot niya ang kanyang mga mata para iparamdam kay Mayor na hindi siya masaya sa nangyayari. Pero sa totoo lang, masaya siya na nandoon na silang dalawa. Dahil kahit ano man ang mangyari, alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban. Palihim siyang tumango sa mga ito at dahan-dahang umupo. Pumuesto naman sa kabisera si Mayor na para bang isang hari. Ngumiti ito sa kanila. Halatang tuwang-tuwa sa nangyayari. Una sa lahat, gusto ko kayong pasalamatan dahil sa pagsama niyo sa akin dito ngayong gabi. Masaya akong makita kayong tatlo ngayon sa harap ko. Napakaswerte ko talaga sa inyo. Kagaya ng sinabi ko sa iyo noon, handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Kahit paharapin ang ibang mga babae sa buhay mo. Aaminin ko, mahirap ang bagay na to para sa akin, pero para sa iyo, gagawin ko pa rin. Alam mo kung ano mga ginawa ko para sa'yo. At alam mo na rin siguro kung ano pa ang mga kaya kong gawin. Hindi ko na kailangang patunayan pang sarili ko. Pero sasabihin ko ulit sa'yo kung gaano kita kamahal. At lahat ay handa akong harapin para sa'yo. Salamat, aking mga mahal. Oh, Cecilia, wala ka bang sasabihin man lang? Aminado ako sa aming tatlo. Akong baguhan sa buhay mo. Wala naman akong kailangang patunayan. Dahil alam ko kung anong nararamdaman ko. At alam ko rin kung anong kaya kong ibigay sa buhay mo. Gaya ng sinabi ko sa iyo, hindi ako kagaya ng ibang mga babaeng nakilala mo. Tunay ngang mataas ang tingin mo sa iyong sarili, Ining. Huwag na kayong magtalo. Hindi kayo maaaring mag-away dahil masisira ang mga plano nyo. Nagkatinginan silang tatlo. Pareho pa rin silang umaarte na parang walang alam sa mga sinasabi nito. Pero nakita pa rin niya sa mukha ng kanyang ate Clarissa at Tia Belen ang pagkagulat. Malamang ay hindi rin nila inaasahan na mahuhuli sila ni Mayor. Anong planong sinasabi mo? Sa tingin nyo ba magiging mayor ako kung hindi ako marunong mag-isip? At sa tinagal-tagal ko na sa pagiging aswang, akala nyo ba talaga ay magagawa nyo akong lokohin? Hindi kita maintindihan. Pwede bang diretsuhin mo kami? Sige na nga. Mukhang wala talaga kayong planong itigil ang pag-arte nyo na parang mga inosente. Kaya mas mabuti kong didiretsuhin ko na kayo. Tama ang nasa isip nyo. Alam ko na ang tungkol sa plano nyo. Ano bang sinasabi mo? Wala kaming plano sa'yo. Hindi kami magkakilala. Ngayon lang kami nagkita. Kung ang planong sinasabi mo ay ang pasayahin ka at iparamdam sa iyo kung gaano ka namin kamahal, oo, iyan nga ang plano namin sa iyo. Ha? Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo! Bakit mo ba kami pinagbibintangan? Hindi ko nga ginusto makaharap ang dalawang to. Ginagawa ko lang to dahil gusto mo. Tapos pagbibintangan mo pa ako ngayon? Talagang paninindigan nyo ang kasinungalingan nyo. Pwede ba? Mayaman at makapangyarihan ako. Walang sekretong hindi nabubunyag sa akin. Clarissa, Cecilia, alam kong magkapatid kayo. Mga anak kayo ni Alicia. Ang babaeng minahal ko, pero mas pinili pa rin ang walang kwenta niyang asawa. At ikaw, Belen, alam ko rin magkapatid kayo ni Alicia. Sinasabi ko na nga ba? Imposibleng nagkataon lang na magkamukha kayong dalawa. Hindi totoo yan! Gusto niyong gumanti sa ginawa ko sa mag-asawang Alicia at Robert? Pwes, hindi kayo magtatagumpay. Dahil tama lang naman ang ginawa ko sa kanila. Tama lang na pinaslang ko sila dahil mga wala silang kwentang nilalang. Wag na wag mo silang iinsultuhin. Clarissa! Lalo siyang kinabahan nang hindi mapigilan ng ate niya ang emosyon nito. Bakas ang galit sa mukha nito nang tumayo at humigpit ang hawak sa tinidor. Ngumisi naman si Mayor. Tuwang-tuwa na huli sila nito. Sa puntong yon ay hindi na talaga nila maikakaila pa ang katotohanan nang dahil sa naging reaksyon ng kanyang ate Clarissa. Dahan-dahan naman niyang hinawakan ng patalim na kanina pa niya tinatago. Naisip kasi niya na baka maya-maya lang ay kakailanganin na nila ito. Sabi ko na nga ba eh. Tama nga ako. Magsisinungaling pa talaga kayo ha? Pwes,
Hindi niyo ako maloloko! Kung ganon, ay wala nang rason para patuloy kaming magpanggap. Oo, tama ka. Niloko ka nga namin. Mayroon nga kaming plano sa inyong mag-asawa. Ang lakas ng loob niyong lumapit sa amin at pagtangkaan kaming gawa ng masama. Naniniwala ba talaga kayong magtatagumpay kayo laban sa amin? Hindi mo alam kung paano namin pinagplanuhan ang lahat ng to. Alam naming malakas at makapangyarihan kayo. Pero pinaghandaan namin to ng mabuti, Mayor. At hindi kami papayag na matalo mo. Sige. Tingnan natin. Mayor, Nandito na pala ang wine ko. Salamat, Martha. Alam niyo bang pinahalo ko sa red wine na ito ang dugo ng nanay niyo? Oo! Hindi ko pa inubos lahat ng dugo niya. Siyempre, espesyal para sa akin ang dugo ng babaeng mahal ko. Napakahayop mo talaga! wala kang puso, Mayor. Masunog ka na sana sa impyerno! Tinawanan lang sila nito at diretsyong ininom ang red wine. Abot langit naman ang nararamdaman nilang galit noon. Lalo na si Cecilia na hindi na napigilan ang kanyang sarili. Inilabas niya na ang hawak na patalim at akmang susugurin ito. Pero natigilan naman siya nang biglang nawala ng malay si Mayor at bumagsak sa mesa. Anong nangyari sa kanya? Bakit siya biglang nawala ng malay? Hindi dugo ng nanay niyo ang nasa red wine na yon. Ano? Pampatulog. Inaluan ko ng pampatulog ang iniinom niyang red wine. Bakit? Akala ko... Nakakampi nila akong mag-asawa? Hindi. Pinaniwala ko lang sila at ang lahat. Natapat ako sa mga amo natin. Pero ang totoo, matagal na rin akong may pinaplano sa kanila. Anong kasalanan nila sa'yo? Sa loob ng mahabang panahon ay pinagsilbihan ko sila. Nangako kasi ako sa mga magulang ni Mayor na aalagaan ko ang anak nila. Kaya naman kahit alam ko ang sekreto nila bilang mga aswang, prinotektahan ko pa rin sila. Pero isang araw, nang makita ni Mayor ang anak kong si Mercy, hindi niya ito tinigilan. Gusto niyang makipagrelasyon sa anak ko, pero ayaw sa kanya ng anak ko. Pinagbintangan siya ni Madam Savannah na inaakit si Mayor, kahit na hindi naman totoo. Hanggang sa isang araw, natagpuan na lang ng mga tao ang bangkay ng anak ko sa isang bakanteng lote. Sigurado akong pinaslang siya ng Savannah na yun. Hindi ko sila pinagbintagan. Hindi ko ipinakita sa kanila kung gaano ako kagalit. Sa halip ay tahimik naming plinano ng asawa ko ang aming paghihigante. Alam namin kung gaano sila kahirap kalabanin. Bukod sa pareho na kaming matanda ng asawa kong si Doming. Mayaman at makapangyarihan din ang mag-asawang gusto naming kalabanin. Kaya naman umabot ng ilang taon ang pagsasagawa namin ng plano. Pero bakit mo ako pinigilan? Nung naramdaman mo may plano rin ako. Gusto mo bang kayo lang ang makaganti sa kanila? Dahil nakikita ko sa iyo ang namayapa naming anak. Halos magkasing edad lang kayo nang namayapa siya. Kaya hindi ko gustong may masamang magyari sa iyo. Hindi kita pinipigilan dahil sa gusto kong kami lang ang makapaghiganti. Pinipigilan kita dahil ayokong masaktan ka. Hindi kita masisisi. Isa kang ina. At sigurado akong sobrang hirap ng naranasan mo. Pero nawalan rin ng mga magulang ang mga pamangking ko. Kaya hindi natin maaalis sa kanila ang kagustuhang makahanap ng hustisya. Alam ko. Pero hayaan niyo akong tapusin na ito. Umalis na kayo dito at ako nang bahala. Aalis naman talaga kami rito. Pero papaslangin muna namin ang hayop na to bago namin lisanin tong masya nila. Sasaksakin na sana ng ate Clarissa niya si Mayor gamit ang nakuha nitong kutsilyo. Pero bago pa niya magawa yon ay tumulapo na siya sa sahig. Bigla kasing sumulpot si Madam Savannah at tinulak siya palayo kay Mayor. Kaagad naman nilang dinaluhan ng tiya Belen niya si ate Clarissa. Pangahas! Madam? Namiss mo ba ako? Taksil kong katulong? Mabuti naman at nandito ka na rin, Madam. Mas mainam dahil sabay namin kayong mapapaslang ng hayop mong asawa. Puro satsat. Kulang naman sa gawa. Habang pinaplano nyo kaming paslangin ang asawa ko,
Napatumba ko na ang mga lapastangan niyong kapatid. Demonyo ka! Anong ginawa mo sa mga pamangking ko? Nasaan sina Ronnie at Hector? Kanina pang dumanak ang dugo nila. Huwag kayong mag-alala. Ipatitikim ko sa inyo ang mga lamang loob nila. Sabay silang napasigaw sa pinaghalong galit at sakit. Hindi sila makapaniwala at hindi nila kayang tanggapin ang balitang wala na si Ronnie at ang kanyang kuya Hector. Ganun kadali lang ba talaga silang natalo ni Madam Savannah sa kabila ng kakayahan nila sa pakikipaglaban? Ganun ba talaga kalakas ang aswang na ito para madaig ang dalawa nilang kapatid? Dahil sa galit ay pareho silang tumayo ng tuwid at hinanda ang kanilang mga sandata. Nakita ni Madam Savannah ang determinasyon sa mga mukha nila, kaya naging alerto rin ito. Unti-unting nagbago ang anyo nito at naging isang aswang sa harap mismo nila. At bago pa man ito makasugod sa kanila, ay inunahan na ito ng kanilang Tia Belen. Mabilis nitong sinaksak ang aswang, pero malaksi itong kumilos at nagawang umiwas. Pero hindi na nito nagawa pang umilag sa pag-atake ni Ate Clarissa. Tinamaan na ito sa kaliwang braso, kung saan nagtamo ito ng napakalaking sugat. Umagos ang masaganang dugo ng aswang at napasigaw ito sa hapdi. Hindi naman sinayang ni Cecilia ang pagkakataon at kaagad niya itong sinugatan sa kanang binti. Mga walang hiya kayo! Hindi niyo ako mapapatumba! Ano bang tawag mo sa nangyayari sa iyo ngayon? Hindi ba't naglulupas ka na sa sahig? Wala kang puso, Madam Savannah. Isa kang ang halimaw. Kinuha mo na nga sa amin ang mga magulang namin. Ngayon pati mga kapatid namin ay pinaslang mo pa. Dahil lang nga silang traitor rin ako. Akala ba nila ay magtatagumpay sila? Hindi! At kayo rin! Hindi kayo magtatagumpay! Diyan ka nagkakamali! Natigilan ng Tia Belen nila nang bigla itong hilahin ni Madam Savannah at hinawakan ng mahigpit sa leeg. Hindi nila inaasahan na magagawa pa nito yon dahil nanghina na ito ng mga oras na yon. Pero hindi pa pala ito tapos. At hindi na nila ito malapitan dahil ginagamit nito ang Tia Belen nila laban sa kanila. Itigil mo na ito, madam. Ang dami ng buhay na nawala dahil sa inyo. Isa ka pa, Martha! Kailanman ay hindi ko inasahang magtatraidor ka pala! Bitiwan mo kung babae ka! Alam kong ikaw ang pasimuno ng lahat ng to. Kaya kayong tatlo ni na Clarissa at Cecilia ang umakit sa asawa ko. Mga malalanding kabit! Kaya sisiguraduhin kong pagbabayaran niyo to! Ni hindi kami nahirapang akitin siya dahil likas na sa asawa mo ang pagiging babaero. Mahal ka ba talaga niya? Bakit di siya makontento sa'yo? Tumahimik ka! Bitiwan mo si Tia Belen! Kung ayaw mong lalo tayo magkagulo! Nagpapatawa ka ba? Ako ang may alas dito, kaya hindi kayo may karapatang magbanta! Ako lang! Hindi mo siya masasaktan! Kahit mapaslang mo man ako, hindi ka pa rin makakaligtas sa gabing to. Marami silang magpapatumba sa'yo. Tila lalo itong nagalit sa sinabi ni Tia Belen. Para kasing nahamon ito ng dahil doon. Kaya naman umakma itong kakalmutin ng tiyahin nila gamit ang mahaba nitong kuko. Pero hindi yan natuloy nang biglang may pumana dito. Tinamaan ito sa kanang balikat. Dahilan para mabitawan ito si Tia Belen. Napasigaw naman ito sa sakit at gumulong sa sahig. Domeng, nandito ka na sa wakas. Kilala niyo po yung pumana kay Madam? Oo, siya nga aking asawa. Narito ako para tapusin ang kailangan nating gawin, mahal. Sa gabing ito ay makakamit na rin natin ang ustisya para kay Mercy. Tama ka dyan. At ako na mismo ang tatapos dito. Hindi! Tama na! Anong tama na? Bakit? Naawa ka ba sa anak namin nung pinaslang mo siya? Hindi, di ba? Kaya hindi rin ako titigil hanggat hindi ka nalalagutan ng hininga! Ito nga po mismo ang ginawa ni Aling Marta. Paulit-ulit nitong sinaksak si Madam Savannah. Hindi ito tumigil at hindi rin napagod hanggang sa nakumpirma nilang hindi na nga humihinga si Madam. Umiyak naman ang mayordoma sa kabila ng nakamit itong tagumpay. Alam nila kung ano ang nararamdaman nito. Kasi kahit nakaganti na ito, hindi pa rin ito sasaya dahil hindi naman maibabalik ng hustisya
ang buhay ng minamahal nilang anak. Sa wakas, wala na rin ang demonyong yan. Si Mayor na lang ang kulang. Aling Marta, ikaw na ang pumaslang kay Madam Savannah. Pero mga biktima rin kami ng mag-asawang yan. Ibigay mo na sa amin si Mayor. Bahala na kayo sa kanya. Basta't siguraduhin niyo lang na hindi na siya sisikatan ng araw. Anong plano niyong gawin? Tatapusin na namin ang buhay niya. Pero bago namin gawin to, pahihirapan muna namin siya. Unti-unti. Hanggang sa maramdaman niyang sakit. At siya na mismo ang susuko. Ang plano nila ay itali si Mayor sa loob mismo ng sikretong kwarto sa mansyon. Doon nila ito papaslangin sa kapilya kung saan sinasamba ng mag-asawa ang demonyo. Pero bago pa nila magawang lapitan si Mayor, ay natigilan sila nang biglang dumating sina Ronnie at Hector. Kitang-kita sa mukha ng mga ito ang pagod, pero mabilis pa rin silang niyakap. Napaiyak na lang sila sa sobrang tuwa. Para silang nabunutan ng malaking tinik sa dibdib. Pagkarating namin sa rest house, ay naramdaman ko na kagad na may masamang balak si Madam Savannah sa akin. Pero hindi ko pinahalata sa kanya na kinakabahan ako. Hanggang sa nagbago siya ng anyo sa harapan ko. Nakita ko kung paano siya naging aswang. Sinubukan niya akong atakihin, pero nilabanan ko siya sa abot ng aking makakaya. Buti na lang at dumating si Kuya. At nang maramdaman ni Madam Savannah na wala na siyang laban, bigla siyang tumakbo. Alam kaagad namin na babalik siya dito sa mansyon, kaya kumilos kami kaagad para sundan siya at tulungan kayo. Yun mismo ang eksenang naabutan ko pagkarating ko sa resort. Sinubukang lumaban ng bunso natin, pero sadyang mas malakas sa kanya ang aswang. Alam ko naman sa ating magkakapatid, ako yung pinakamahina, kaya natakot ako para sa sarili ko. Naramdaman ko kasi na anumang oras ay mapapaslang niya ako. Mabuti na lang dumating si Kuya Hector. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka mahina. Walang mahina sa atin. Pareho tayong sinubok ng panahon. Pero kita mo naman, narito pa rin tayo hanggang ngayon at patuloy na lumalaban. Tama si Ate Clarissa at huwag kang mag-alala, Ronnie. Wala na si Madam Savannah. Unti-unti na nating nakukuha ang hustisya para sa mga magulang natin. Ngayon ay si Mayor naman ang isusunod natin. Kaya huwag na tayo magsayang ng oras. Iahanda ko ng kapilya. Buhatin niyo na si Mayor papunta doon. Ako na ang bahalang magdala ng bangkay ni Madam Savannah doon. Maraming salamat po sa tulong niyo. Hindi lang namin ito ginagawa para tumulong sa inyo. Ginagawa rin namin ito para mabigyan ng hustisya ang pagkasawi niya. Alam namin. Kaya magtulungan tayo para mabigyan ng hustisya ang mga mahal natin sa buhay. Pinagtulungan nilang buhating ng wala pa ring malay na mayor papunta sa sikretong kapilya ng mansyon. Nang makapasok sila sa silid na yon ay sinalubong kaagad sila ng kakaibang kilabot. Pero hindi sila nagpadala sa kanilang takot. Kaagad namang sinindihan ni na Tia Belen at Aling Marta ang mga kandila doon upang magkaroon sila ng liwanag. Napatingin si Cecilia sa malaking ribulto ng demonyo at nilukob na naman ng takot ang kanyang puso. Huminga naman siya ng malalim at pinaalala sa kanyang sarili na mas malakas pa rin ang Panginoon laban sa kahit anong puwersa ng kadaliman. Iginapos na nila si Mayor sa harap mismo ng demonyo. Pumasok na rin si Mang Doming dala ang bangkay ni Madam Savannah. May nilabas rin itong holy water mula sa bulsa nito. Ilang saglit lang ay sinabuyan na nito ng sagradong tubig ang paligid ng kapilya. Kinalabutan naman sila nang makitang umuusok ang mga haligi at pader. Nagpataysin din rin ang mga ilaw ng kandila na tila ba tumututol sa ginagawa ni Mang Doming. Hindi nagtagal ay bumalik na ang kamalayan ni Mayor Federico at nanlilisik ang mga mata nito habang sinusubukang kumawala. Huwag ka na magsayang ng lakas. Hindi ka na makakatakas. Sino may sabing tatakas ako? Ang pagtakas ay para lang sa mga duwag at mahihinang nilalang. Malakas ako, kaya oras na makawala ako dito. Katapusan nyo na! Ang tanong, makakawala ka ba? Kasi alam mo, bago mo pa magawa yun, napaslang ka na namin. Bagong pa maisip na saktan kami, nasusunog ng kaluluwa mo sa impyerno! Huwag kang magpakakampante!
Hindi niyo pa ako lubusang kilala. At mas lalong hindi niyo alam kung anong kaya kong gawin sa tulong ng aking Panginoong Diablo. Tignan natin kung hanggang saan ka kayang tulungan ng sinasamba mong Diyos ng kadiliman. May isasalba nga ba niya ng buhay mo? Nasa bingit ka na nga ng kamatayan. Napakasama mo pa rin. Hindi mo pa rin kayang tanggapin ang mga pagkakamali mo. Kaya tama lang na pagbayaran mo ang mga kasalanan mo. Isa ka pa! Pinaniwala mo kami na tapat ka sa aming pamilya. Pero lihim mo na pala kaming sinisira. Wala kang karapatang magalit sa akin pagkatapos ng ginawa niyo sa anak ko. Kasalanan niyo ng anak niyo. Malandi kasi siya. Alam na nga niyang may asawa na ako. Inakit niya pa rin ako. Huwag na huwag mong pagbibintangan ang anak namin. Kilala namin siya at alam naming pinalaki namin siya ng maayos. Hindi kanya inaakit kailanman. Pero ikaw, pinagsiksikan mo ang sarili mo sa kanya. At ang magaling mong asawa, imbes na magalit sa'yo, mas pinili niyang itoon ang galit niya sa anak ko. Pinaslang niya nang walang pagdadalawang isip ang kaisa-isa naming anak. Kagaya rin ito sa ginawa mo sa mga magulang namin. Pinagpilitan mo ang sarili mo kay nanay. Hindi mo matanggap na mahal niya si tatay. At hindi niya ito magagawang iwan para sa isang halimo na tulad mo. At dahil hindi ka nagtagumpay, pinaslang mo sila. Hindi mo inisip ang mga maiiwan nilang mahal sa buhay. Kasuklam-suklam ang kasamaan yung dalawa. Nailabas na natin ang galit natin sa pamamagitan ng salita. Ngayon, panahon naman para iparamdam natin sa kanya ang galit natin sa ibang paraan. Anong gagawin niyo? Pagmasdan mo ang ulo ng namayapa mong asawa! Mga hayop kayo! Pagbabayaran niyo to! Ba't ka nasasaktan, Mayor? Akala ko ba wala ka nang nararamdamang pagmamahal sa asawa mo? Kaya nga maraming beses mo siyang pinagtaksilan, di ba? Masakit bang mawalan ng mahal sa buhay sa napakabrutal na paraan? Masakit! Ano? Ngayon alam mo na ang nararamdaman namin. Kaya masisisi mo ba kami sa ginagawa namin ngayon? Kulang na kulang pa to. Bilang kabayaran sa lahat ng kasamaang ginawa niyo mag-asawa. Basta na lang itinapon ng kanyang ate Clarissa ang ulo ni Madam Savannah. Pagkatapos ay hiniwa naman ito ang kaliwang balikat ng bangkay at pinagpira-piraso ang mga daliri nito sa harap mismo ni Mayor. Kinuha naman ni Cecilia ang pagkakataong iyon upang saksakin si Mayor sa magkabilang braso nito. Paulit-ulit niya itong ginawa at pinaikot-ikot pa ang patalim sa mga sugat nito. Muli na naman itong sumigaw ng ubod ng lakas dahil sa sakit na nararamdaman. Sige, sumigaw at umiyak ka lang, Mayor. Kay sarap pakinggan ang paghihirap mo. Mga wala kayong kwenta! Humanda kayo! Oras na makawala ako dito! Hindi ka na makakawala rito. Tanggapin mo na lang ang katapusan mo, Mayor. Panginoon! Tulungan niyo ako! Walang magagawa ang Panginoon mo para iligtas ka. Pero wag ka nang mag-alala. Malapit na rin kayong magkita sa impyerno nga lang, kung saan masusunog ang kaluluwa mo. Panginoon, tulungan niyo po akong labanan ng mga walang kwentang nilalang na ito. Nais kong patunayan sa kanila na mas malakas at mas makapangyarihan pa rin ang Panginoon ng mga demonyo! Anong nangyayari? Bakit lumalakas ang hangin? Kinikilabutan ako. Parang may kakaibang presensya sa loob ng silid. Humihingi siya ng tulong sa demonyo. Nag-umpisang magpatay-sindi ang mga ilaw sa kandila. Tumaas ang balahibo nila nang maramdaman ang kakaibang init na bumalot sa buong silid. Nang tingnan nila si Mayor ay napansin nila ang paghaba ng mga kuko nito. Tumalim rin ang mga mata nito kasabay ng paglabas ng pangil. Nagkaroon ito ng kakaibang lakas at walang ahirap-hirap na nakawala mula sa pagkakatali nito. Humanda kayo sa aking pagkiganti! Nakawala si Mayor. Maghanda kayo. Lalabanan natin siya. Tingnan natin kung kaya nyo, mga hagal! Hindi kami umabot sa puntong to para magpatalo sa isang halimaw na tulad mo.
Kaya ikaw ang humanda! Hindi nag-aaksaya ng oras ang aswang at mabilis silang sinugod. Pero kaagad namang kumilos ang magkapatid. Sinalubong nila agad ang pagsalakay nito. Pero dahil maliksing kumilos ang aswang, ay nagawa nitong iwasan ang mga sandata nila. Muli itong kumilos palapit sa kanila. Pero pinalibutan nila ito. Pumuesto si Cecilia sa likod ng aswang. Kaya hindi nito namalayan ang pagsugod niya. Tagumpay siyang saksakin ito mula sa likod. Sumigaw ito ng malakas dahil sa ginawa niya. Pero sobrang lakas pa rin ito at nagawa siyang itulak palayo. Tumilapon siya sa sahig pero mabilis naman siyang nilapitan at inalalayan ni Ronnie. Bago pa man siya makabangon ay sinugod na ni Ronnie at Hector ang aswang. Nagawa nila itong puruhan sa tagiliran at braso. Sa kabila ng sakit at pagod na nararamdaman ng aswang ay hindi pa rin ito sumuko. Pero desidido na silang tapusin ang labang iyon. Kaya naman tumayo na sina Cecilia at Clarissa. Sabay nilang sinipa ang aswang hanggang sa nahirapan na itong tumayo. Lumapit naman si Mang Domeng at sinabuyan ng holy water ang aswang. Umusok ang katawan ng halimaw habang sumisigaw sa sakit. Mahigpit na hinawakan ni Cecilia ang kanyang patalim at walang ano-ano'y hiniwa ang leeg ng aswang. Pagkatapos ng ginawa niya ay pinagtulungan naman ito ng kanyang mga kapatid at Tia Belen. Sumisigaw at umiiyak pa sila habang paulit-ulit na sinasaksak si Mayor. Ang mga kapatid at tiyahin mo. Hayaan niyo po sila. Kailangan nilang ilabas ang galit nila. Sa wakas, ay nakamit na rin natin ang hustisya. Hindi pa po tapos. May kulang pa. Ano yon? Hiniram niya mula kay Mang Domeng ang holy water. Pagkatapos ay lumapit siya sa ribulto ng demonyo at buong tapang na binuhusan ito ng holy water. Umusok ito at biglang lumabas ang isang apoy na gumuhit sa paligid ng ribulto. Napahinto naman ang mga kapatid at Tia Belen niya sa ginagawa nila nang makita ang nangyayari. Tumayo sila malapit sa kanya at pinagmasdan ang unti-unting pagkaabo ng ribulto. Tapos na. Napaslang na natin si Mayor Federico at Madam Sabana. Pati ang ribulto ng demonyong sinasamba nila ay wala na rin. Salamat. Dahil walang kahit isa sa atin ang sumuko. Ngayon ay nagawa na rin nating bigyan ng katarungan ang pagkasawi ng mga magulang natin. Ang tatapang nyo bilang tiyahin ninyo at ngayon ay pangalawa nyong ina. Gusto kong malaman yung hinahangaan ko kayong lahat. Salamat rin po sa tulong niyo, Tia Belen. Hindi rin naman po namin magagawang lahat ng to kung hindi dahil sa inyo. Aaminin kong nagpadala ako sa galit. Kaya kahit mali ang paghihiganti, ginawa ko pa rin at sinama ko pa kayo. Kaya naman, ngayong nakuha na natin ang hustisya para sa magulang nyo, panahon naman ngayon para paghilumin ang mga sugat sa dibdib natin. Para magkaroon ng panibagong simula at mas maayos na buhay. Opo, sumasang-ayon po ako sa sinabi nyo. At gagawin natin to na magkasama bilang isang pamilya. Napuno man po sila ng galit, sinika pa rin nilang makabangon muli at ibaon sa limot ang nakaraan. Aminado si Cecilia na mali ang paghihiganti. Pero nalagay kasi sila sa isang sitwasyon kung saan walang ibang paraan upang makamit ang hustisya kundi ang gumante. Pagkatapos ng kanilang misyon ay nagdesisyon silang lumipat sa ibang bayan kasama ang kanilang Tia Belen. Di nagtagal ay nagkaroon na rin sila ng kanya-kanyang buhay. Lahat sila ay nakapag-asawa at nagkaroon na rin ng mga anak. Pumanaw na rin ang Tia Belen nila, pero baon pa rin nila ang pagmamahal na pinaramdam nito sa kanila. Nagkalayo silang magkakapatid dahil sa iba't ibang parte na sila ng bansa nakatira. Pero tuwing undas ay nakaugalian na nilang umuwi sa lugar na kinalakihan nila. Sabay nilang binisita ang puntod ng mga magulang nila. Ito na rin ang nagsisilbing reunion nila bawat taon. Nanatili silang close sa isa't isa at palaging nagtatawagan. Tila mas pinatatag at pinaglapit pa sila ng trahedyang pinagdaanan nila. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong pinadala ko at umaasa rin po kung may natutunan tayo sa kwento ni Cecilia at ng mga kapatid niya. Thank you po Aswang Radio sa pagkakataong ito. More power sa inyong channel at God bless sa ating lahat. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. At isa na namang kwento ang napakinggan natin na hindi lang puno ng katatakutan pero siksik rin sa mga life lessons. Nagustuhan ko na aware silang mali ang paghihigante at nang makamit nila ang hustisya,
Nag-focus na sila sa pag-rebuild ng buhay nila at nag-decide na silang i-let go na ang kanilang mga galit. Alam nyo, kahit mali ang gumante, hindi na natin masisisi sina Cecilia. Kasi kung hindi sila kumilos, hindi talaga nila makakamit ang hustisya para sa mga magulang nila. Bukod sa mayaman at maimpluwensya ang kalaban nilang mag-asawa, literal, mga halimaw pa talaga yung mga ito. Paano naman nila iaasa sa otoridad ang hustisya sa ganitong pagkakataon? Kaya nilagay na nila ang hustisya sa kanilang mga kamay. And honestly, who can blame them? Mabuti na lang talaga at sobrang tapang at lakas nilang magkakapatid, no? Napakalaking sugal ng ginawa nila. At nakakatakot din yun. Literal na nasa hukay na ang kalahati ng kanilang mga katawan. Kayo mga kaaswang radio, ano yung masasabi nyo sa kwento ng magkakapatid na ito? Sa tingin nyo ba ay tama ang ginawa nilang pagsugal sa kanilang buhay sa ngalan ng katarungan? Kailan nga ba nagiging mali o tama ang paghihiganti? Nako, for sure, magbabalitaktakan na naman tayo ngayon sa comment section. Kaya ano pang hinihintay nyo, leave your thoughts in the comment section na. At bago po natin tapusin ang episode na ito, gusto ko ulit kayong pasalamatan sa patuloy niyong pagsuporta sa ating munting channel. Asahan niyo pong patuloy kaming maghahatid ng mga kwentong nakakapangilabot, nakagigimbal pero punong-puno ng aral. Ito po si DJ Rosana na nagsasabing, huwag mo akong kagatin unless sa labi. Aswang Ray